Hello mga kalipad, for today's video gagawa tayo ng salt and egg homemade mga kalipad. Pero yung itlog na gagawin ko ay galing sa farm, binili ko dun sa aking kasama sa trabaho dito sa Canada. Ayan, native siya na itlog. Ayan mga kalipad, ang lalaki. So gagawin ko siyang itlog na maalat. So ayan mga kalipad, panoorin nyo mga kalipad kung paano ako gumawa ng itlog na maalat. Bali, ano siya? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 piraso mga kalipad. Ayan, 12 pieces siya na lalaki. Tingnan nyo mga kalipad, oh, lalaki. Ayan, nabili ko lang sa kanya ng $5 itong 12 pirasong to. So yan mga kalipad, i-ready na natin yung mga gagawin natin para ma-prepare ko na tong gagawin kong itlog na maalat. Ayan mga kalipad. Ang mga gagamitin natin mga kalipad na pang ricado ay ito. Alam nyo ba to? Laurel. Ayan, dahon ng laurel. Tapos ang kasunod, ito, pamintang buo. Ayan. Tapos ang kasunod natin ay itong asin. Siguro mga 2 sandok na asin. Yan, pwede na yan. Yan mga kalipad. Tapos lagyan na natin ng tubig. Pakukulan natin mga kalipad. Yung kulo niya hanggang matunaw lang yung asin. Ayan mga kalipad, kung nakikita nyo. Ayan. Ayan mga kalipad. O, pakukulan lang natin yan hanggang matunaw yung asin. After matunaw nyan, palalamigin ko siya. Ayan. Yung mga siguro mo, warm lang siguro, pwede na. Ayan, palamigin natin yan mamaya. Pag kumulo na siya mga kalipad. Tapos yun mga kalipad, abangan nyo yung kasunod na gagawin ko dyan. So ayan mga kalipad, hintay na lang natin kumulo yung ating pinakukulong tubig na may asin mga kalipad. Tapos then pagka kumulo na yun, tunaw na yung asin, palalamigin ko naman bago ko ilagay yung itlog na 12 piraso. 12 pieces siya. Ayan. Lalagay natin sa isang magandang lalagyan para yung itlog talagang lulubog dun sa paglalagyan natin. Hindi siya lulutang. Kasi lulutang yan mga kalipad. Lulutang pa yung itlog hanggang pag siya ay bago pa. Kaya lulutang yun dun sa tubig. So, kailangan mong lagyan ng dagan para yung itlog talagang lulubog dun sa tubig na may asin. Yun mga kalipad. Abangan nyo mga kalipad. Ayan na yung ating tubig na may asin. Ayan, kumukulo na. O, siguro mga 1 minute pa bago natin patayin yung apoy. Ayan. Tapos, hinihintay ko na lang lumamig yung tubig nating pinakuluan na may asin. O pag lumamig na yun, ilalagay na natin yung itlog na 12 piraso. Tapos, bukas, pagdating ko ulit, galing trabaho, yung order ko uling itlog, idadagdag ko na lang doon. Kasi 1 day lang naman yung pagitan eh. O yun mga kalipad, malapit na. Paglamig, papakita ko sa inyo kung paano ako maglagay. At yan mga kalipad, nandito na yung ating lagayan ng
gagawin nating itlog na maalat. Itong Tupperware na to. Ito naman yung tubig natin na pinakulong kanina na may asin. Ang nakalagay na rekado natin dyan ay dahon ng laurel, pamintang buo, saka asin na 2 sandok, ganong karami. Depende sa inyo mga kalipad kung gano'ng karami ang ilalagay nyong asin sa inyong pakukuluan na tubig. So ilagay na natin mga kalipad. Ayan, isalin na natin dito. Kasama na yung mga rekado. Ayan. Tapos ito naman yung ating itlog na maalat mga kalipad. Hinugasan ko na. So 12 peraso to mga kalipad. Ayan. 12 pieces siya. Ayan, lubog na lubog. Kung nakikita nyo mga kalipad, lubog na siya. Bukas, may order pa nga akong na 24 pieces na itlog din. Idadagdag ko na lang dito yung siguro baka 12 piraso din or baka gawin kong 30 pieces ang ibabatad natin. Mga native tong itlog mga kalipad, kasi yung aking kaibigan na nagtatrabaho din sa pagtatrabahuhan ko, meron siyang farm, meron siyang mga native na itlog. Ayan, yan ang business niya. So ayan mga kalipad, ito naman yung siplak para pandagan natin dun sa itlog para hindi siya lumutang. Ayan, lagay natin siya dyan, ganyan. Ayan. Para talagang yung alat ng tubig ma-absorb ng itlog. Ayan. Ganyan ang paggawa ng itlog na maalat. Ayan mga kalipad. Tapos, nilagyan ko na rin ng date kung kailan ko siya binatad. Ayan. So, iwasan lang na dun sa mga area na paglalagay nyo yung mabangga-bangga kasi baka mabasag, sayang. Abangan yung part 2 nito mga kalipad kung paano din ang diskarte, kung paano siya lutuin. Ayan mga kalipad. Kasi pakukuluan pa rin yun. Meron pa rin yung procedure kung paano siya pakuluan para ma-maintain yung balat, hindi siya mag-crack. Kasi pag nag-crack, hindi mo may preserve na, halimbawa ilalagay mo sa rep, hindi mo may preserve na matagal kasi magkakaroon ng crack. Kailangan walang crack. Pero pag kakainin mo naman agad ng, kakainin mo halimbawa kinabukasan o ngayong araw, pinakuluan mo ngayon, kakainin mo, walang problema kahit may crack. Pero pag yung i-preserve mo, i-stock mo, kailangan walang crack. Ayan mga kalipad. Ayan na mga kalipad, sinarado na natin. So bukas, dadagdagan natin yan. So panoorin yung part 2 nito mga kalipad kung paano ko lutuin. Ayan, thank you mga kalipad. See you next vlog. Thank you for watching. Bye-bye!